Ngayong gabi nga hindi ako makatulog. Iniisip kasi kita. Shoot! Iniisip ko kung gagawin ko ng ice candy na napanood ko sa TikTok. Ito pala yung sinasabi ko. Magnum ice candy pala siya. Mukha masarap. Sakto din sa panahon kasi sobrang init. Ngayong gabi ko na din siya gagawin. Para bukas matigas na yung ice candy. Sana nga lang, kompleto yung mga sangkap sa tindahan. Kasi doon na din ako kukuha para makagawa ng Magnum ice candy. Oras na din kasi. Wala na mapagbilihan sa labas. Saka meron din naman sa tindahan. Tulog na din si mama. Kanina pa nakasarado tong tindahan. Kaya magagawa ko lahat ng gusto ko. Pagkarating ko nga sa loob ng tindahan, hinanap ko kagad yung plastic ng ice candy. Meron pa nga natira. Kasi gumagawa rin ng ice candy si mama. Kumuha na din pala ako ng ibang ingredients kung paano magawa yung Magnum ice candy. Binuksan ko na nga yung freezer para maghanap ng chocolate. Meron pa nga dito si mama ng ice candy. Hindi pa yan yung Magnum ice candy ha. Chocolate flavor yan gawa ni mama. Ganito pala ako gumawa ng video. Kapag ako lang mag-isa nagbi-video. Tapos umaacting ako kunwari walang camera. Para kunwari busy-busyhan. Shoot! Dumiretso na muna pala ako sa kusina. Nagulat ako. Mag-ina anong oras na nagkukulayan pa ng buhok. Akala ko tulog na yung dalawa. Pero hinintay ko na silang matapos. Kasi magpapabideo na din ako kay ate. Para mapabilis na yung paggawa ko ng ice candy. Sabi ni mama, i-video ko na din daw siya ng before and after. Para daw mapanood niya sa vlog kung may nagbago. Pagkatapos nga magkulayan ng buhok yung mag-ina, ginawa ko na itong napakalaking embudo. Tsaka yung mga gagamitin para makagawa ng ice candy. Di ko nga alam kay mama bakit sobrang laki ng embudo. Ginagamit niya yata ito sa paggawa ng yelo. Charot! Kumuha na din pala ako ng lagayan. At saka yung panghalo. Heto na din pala yung mga ingredients para magawa na natin yung ice candy. Ay ako lang pala gagawa, manunood ka lang. Nilagyan ko na palang balat yung lamesa para maganda siyang tignan. Inuna ko na muna palang ilagay itong creme densada. Dalawa na yung nilagay ko kasi sigurado ako hindi lang ako yung kakain dito. Pagkatapos ko nga malagay yung kondensada, nilagay ko na rin tong gatas. Isang lata lang pala yung nilagay ko kasi ginaya ko lang yung napanood ko. Dalawang creme densada lang yung nilagay niya saka isang gatas. Ginaya ko na yung ginawa niya. Baka pag iba kasing ginawa ko, imbis na Magnum yung lasa, may lasa siyang buko salad. Charot! Pagkatapos ko nga sila mahalo, binuksan ko na din tong tsokolate. Dark chocolate pala to. Mas okay to para sa akin. Para maghalo yung tamis tsaka anghang. Charot! At saka ito na lang kanina yung nasa ref. Kaya ito na lang din yung kinuha ko. Nag-iisa lang pala yung ilalagay ko para hindi masyado mapait yung ice candy. Pagkatapos ko nga malagay yung chocolate sa plastic, nilagay ko na siya sa mainit na tubig. Ginamitan ko na din siya ng kutsara para mas mapabilis lumambot yung tsokolate. Pagkatapos nga niya lumambot, sinimulan ko na rin siyang ikalat. Medyo malaki nga yung nagamit kong plastic, kaya ilan lang siguro yung magagawa ko dito. Pero kapag may sobra naman, ipapadala ko na lang sa bahay nyo. Bayaran mo na lang yung shipping fee. Chot! May naisip nga ako dito. Gagawa din ako Magnum ice drop. Nilambot ko lang din pala siya sa mainit na tubig. Buti na nga lang may maliit na baso dito. Kasi kung medyo malaki to, baka isa lang yung ice candy na magagawa ko. Eto na pala yung sa loob ng baso. Uunahin ko na pala tong ice drop para dire-diretso na lang mamaya sa ice candy. Naglagay lang pala ako ng kutsara sa gitna kasi wala akong makitang popsicle stick dito. Tapos naglagay na lang ako ng plastic sa gitna para hindi matomba yung kutsara. Dumiretso na ako agad sa tindahan para malagay na siya sa freezer. Sana nga lang bukas nandito pa to. Chot! Pero sinabihan ko naman si mama kanina bago siya matulog. Baka kasi pagising ko binenta niya ng mga ginawa ko. Lalo na yung ice candy na gagawin ko ngayon. Halos magkamukha lang kasi ng mga nagawa niya sa gagawin ko ngayon. Etong embudo naman ni mama, konti na lang mas malaki na yung pitchel. Ang galing nga nito. Kasi kahit nagbuhos na ako nung natimpla ko, hindi pa rin natatanggal yung tsokolate sa gilid ng plastic. Akala ko nga nung una, maghahalo yung tsokolate, tsaka yung creme densada na gatas. Buti na lang hindi siya naghalo. Kasi kung naghalo yun, gagawin ko na lang halo-halo ice candy to. Charot! Pero sa susunod, sige gagawa ko ng halo-halo ice candy. Yun nga lang kung ano makita ko sa tindahan, yun yung ilalagay ko. Kahit yung mga dilata pa yan, basta maghalo-halo lang yung mga tinda ni mama. Charot! Eto na pala yung resulta nung natapos na siya. Ilan lang din pala yung nagawa ko. Kasi nga medyo malaki yung plastic. At saka gumawa pa ako ng ice drop. Nilagay ko na nga lang sila dito sa dulo. Baka kasi mapagkamalan ni mama to na heto yung mga ginawa niya. Pero medyo malayo naman yung kulay. Kaya tulog muna ako. 2,000 years. Pagising ko nga, naligo na kagad ako. Diretso na ako kagad sa tindahan para tignan kung nandito pa yung ginawa kong ice candy. Kumuha na nga muna ako ng isa para ipakita sa inyo kung ano yung ginawa ko kagabi. At pinagpuyatan ko na din. Ginawa ko na din sa freezer yung nilagay ko kagabi dito. Sobrang tigas nga ng ice drop. Pwede nang ipukpok sa ulo. Charot! Ito na pala yung Magnum ice candy. Para siyang ice candy. Charot! Hindi, malalasahan mo na para talaga siyang Magnum. Kaso nga lang yung ginamit ko dito is dark chocolate. Kaya siya ganun katamis. Gusto mo ma? Ikaw mo? Ay, parang ice cream. Parang ice cream. Parang nga siyang ice cream na Magnum. Na parang ice candy. Wala, ito Parang ayaw. binibit-bit ko yan eh. Ito. Yan ito. Harap. Ano? Sarap. Sarap. Ayun lang. Bye-bye!
Sinapian nga ako ng kasipagan ngayon, kaya tutulungan ko maglinis sa computer shop si ate. At saka ngayong araw din pala yung pag-coins out sa mga PisoNet. Per week din pala kami nagka-cash out, kasi minsan nauubusan din kami ng mga barya. Naipon na din kasi sa loob, kaya kailangan na namin buksan. Sobrang alikabok din pala ngayon, kasi ginagawa yung daan sa harapan namin. Ito palang PisoNet na to, ito yung naiiba sa lahat. Ito kasi yung ginagamit kong PC nung nag-aaral pa ako ng online class. Pero nung natapos na ako, pinagawa ko rin ng PisoNet para malaro din ng mga bata. Ilang months na lang din pala, ibibenta na din namin itong mga PisoNet. Pero bibili kami ng mga bago, kumbaga upgraded. Yung mga naglalaro kasi dito, konting lag lang, sumisigaw na ng Kuya Yang. At saka Ate Day, yung PC ko naglalag. Kahit wala pa siyang 10 seconds na naglo-loading. Pero naiintindihan ko naman sila. Lalo na kung piso lang yung hinulog nila. Tapos yung buong oras na yun, loading lahat. Charot! 2 araw pala bago namin nalinis tong computer shop. Halos kakauwi lang kasi namin. Sinelebrate namin yung kaarawan ni ate. Kaya ngayon lang din kami nakapaglinis. Kailangan din kasi araw-araw malinis tong shop para hindi siya mangamoy paksiw. Charot! Kailangan talaga araw-araw malinis tong shop kasi ginagawa nilang cinema room to. Kaya kapag naglilinis kami dito, halos yung mga nakakalat, yung pinagbalatan ng mga kinainan nila. Pagkatapos nga mawalis yung mga kalat, nag-spray na din ako dito sa loob ng shop. At saka ako na din isa-isang pinunasan yung mga PisoNet. Sinabay ko na din in-spray itong mga headphone para hindi sila mangamoy ng tulok. Charot! Pagkatapos nga namin malinisan yung mga PisoNet, sinubukan ko na yung bigay ng Shein. Etong vacuum. Ang galing nga nitong vacuum kasi nakukuha niya yung mga natitirang alikabok. Kaya habang gumagana yung vacuum, nagumpisa na rin mag-map yung ate ko. Sabi nga niya sa akin, hati daw kami sa pagmamap para daw walang lamangan. Parang hating kapatid. Ang dami pala nagtatanong sa inyo kung naglalaro ako ng mga online games. Sige lang, puntahan niyo ako dito sa computer shop. Ako nang bahala sa oras nyo. Uy, charot! Nakakapaglaro naman ako pero hindi ako magaling. Kaya i-comment nyo na lang dyan kung anong gusto nyong laro. Maglalaro na lang tayo sa online. Kahit Roblox pa yan, lalabanan kita. Charot! Pero sana bumalik na din yung Ross. Hindi yung bulaklak Pagkatapos nga namin maglinis, ito na yung pinaka-exciting part. Yung pagko-coins out. Inuna na nga namin itong dati kong ginagamit na PC. Ito kasi yung favorite nilang nilalaro. Kasi medyo malaki yung monitor. Kaya medyo marami mga barya na nasa loob. Meron na din palang 5 tsaka 10. Pero hindi siya pwedeng tawaging 5 net tsaka 10 net. Kailangan PisoNet lang para aesthetic. Charot! Kapag ganito ding araw, binabacuum din namin yung sa loob para hindi siya masyadong maalikabok. Para maiwasan din yung paglalag ng mga PC. May mga number din pala yung mga PisoNet dito. Pareho ng mga number nila sa mga susi. Para di rin kami nahihirapan o nalilito sa pagbukas ng mga PisoNet. Hindi rin pala pare-pareho yung mga nasa loob. May mga panahon din na onti lang yung mga nasa loob. Tulad nung isang araw, walang masyado naglalaro kasi naglalato-lato sila. Kaya nga pinromote ko na tong computer shop para dumami na yung mga customer. Charot! Marami palang pumupunta dito. Yung iba galing pa sila sa kabilang bayan. Yung iba naman hinahampas pa ng kanilang mama para umuwi. Charot! May nabasa pala ako nag-comment. Kapag ba daw nawawalang power, binabalik ba daw naman yung oras nila? Syempre, binabalik namin. Pero nakadepende yun kung totoo yung sinasabi nila. Nakikita din kasi namin yung sa CCTV kung meron pa talaga silang oras. At pagkatapos nga namin makapaglinis, meron na din namin yung computer shop. At di pa nga ako nakakapag-umpisa magbilang. Meron ako nakita na parang barya na nakalagay ang open. Shoutout sa naghulog nito. Sana hindi open time yung oras mo nung hinulog mo to. Charot! Ito pala nagpapasakit sa likod namin. Yung pagbibilang ng barya. Maabot kami hanggang 2 oras. Hinihiwalay din namin yung luma tsaka yung mga bago. Bawal din kami mag-usap. Baka malito kami sa pagbibilang ng mga barya. Kaya kung mapapansin nyo dyan, sobrang seryoso na mukha namin. Hulaan nyo din pala kung magkano yung na-coins out namin. Kung makahula, bibigyan ko ng iPhone. Hindi yung chawot, pero yung eksaktong amount. Ilalagay din pala namin sila sa mga plastic. Kasi minsan may pumupunta dito sa bahay para may magpapalit ng mga barya. Pagkatapos nga namin makapagbilang, naligo na din ako. Kasi magluluto pa ako. Nakakagutom kasi magbilang ng mga barya. Lalo na kapag gantong oras kami nag-coins out. Nagsama-sama ko na nga silang pakuluan dyan. Kasi tinatamad na akong isalan siya sa isang lalagyan. At saka hinugasan ko na din naman yung itlog. At nang malambot na nga siya, nilagay ko na tong pampalasa. At 2 lang din pala yung niluto ko kasi baka hindi na namin ito maubos. Medyo mahina lang din kasi kumain si ate. Kaya sabi ko sa kanya bago kami kumain, na siya magpabebeng kumakain. Kasi ilang minuto lang mauubos ko na to. Lalo na kapag ganitong oras, gising na gising yung mga bulati ko. Ayun lang. Bye-bye! Maaga ako nagising ngayon kasi ako muna magbabantay sa computer shop. Busy kasi si ate, kaya ako na muna magbabantay. Kapag ganitong araw pala, medyo marami yung mga naglalaro. Tsaka mga nagpapagawa na din ng mga project, kaya kailangan talaga. Maaga pa lang bukas na yung computer shop. Katabi lang pala ng bahay namin yung computer shop. At kapag ganitong oras na nga, magsisimula na ako maglinis. At pagbukas ko nga ng pintuan, meron na kagad isang customer. Minsan nga maaga pa sila nagigising sa akin. At madalas din sila na nagbubukas sa computer shop. Pinapabukas na lang nila kay mama. Maaga din kasi magbukas yun ng tindahan. Sa totoo lang mga guys, hindi talaga ako naglilinis dito. Kaso nga lang merong video, kaya kailangan kong magsipag-sipagan. Charot! Hindi araw-araw nalilinis naman yung shop. Kapag kasi hindi siya nalilinis, nangangamoy siyang maasim. Parang yung naglilinis lang. Charot!
Ay sabay, siguro maasim ka din. Chot! Ni-spray ko din pala yung mga headphone para di sila mangamoy ng tulok. Alam nyo ba yung tulok? Basta itanong nyo na lang sa mga kapampangan. Heto palang computer shop namin. Minsan nagiging video room na. Singeris lahat ng mga naglalaro. Minsan naman ginagawa nilang cinema room to. Kasama pa nila yung jowa nila. Nagna-Netflix and chill sila. Yung madalas pala nilalaro nila dito, yung CF, GTA, Roblox, Dota, Valorant, at saka yung NBA. Pero minsan sinasabayan ko din sila maglaro. Lalo na kapag wala naman akong ginagawa. Tsaka sa kanila ko lang din natutunan yung mga ibang laro. Naalala ko pa nga nung bata pa ako. Tumatakas pa ako para makapunta ako sa computer shop. Eh video game pa lang pala dati. Yung nilalaro ko noon Super Mario. Pero ngayon PisoNet na. Mas maganda pala yung PisoNet. Hindi siya masyadong binabantayan. Pwede mong iwan. Lalo na kapag may importante kang gagawin. I-monitor mo lang siya sa CCTV. Pero ikaw hindi kita iiwan. Charot! Dito din pala sa computer shop namin. Hindi namin pinapayagan maglaro yung mga nakasuot ng uniform. Lalo na kapag oras ng klase. Pagkatapos ko nga makapaglinis ng computer shop, naligo na din ako. Kasi sobrang init. At saka sunod-sunod na din yan yung mga magpapagawa ng mga project. Pero minsan tinuturuan ko sila mag-research. Para kapag nag-high school na sila, hindi na sila mahirapan. Charot! Tinuturuan ko sila. Para kapag alam na nila, sisend na lang nila sa akin. Tapos ipiprint ko na lang. Pero yung iba naman, nagsisend na lang sila sa email. Lalo na kapag marami yung documents. At habang naghihintay pa nga si Noel, pinalaro ko muna siya ng lato-lato. Para di siya mainit. Sabi ko nga sa kanya dyan, kapag nagawa niya to, bibigyan ko siya ng 20% discount sa print. Kaso nga lang, hindi na rin pala ako marunong maglaro ng lato-lato. Nakachamba lang pala ako ng isang araw. Pero pinatry ko pa rin sa kanya. Baka machambahan pa niya. Kaso ayaw daw. Sunod nga na pumunta dito sa loob si Nico. Kailangan daw niya ng 2x2. Gagamitin daw niya tong 2x2 para sa Boy Scout. Inedit ko na pala dyan yung picture bago ko siya i-print. Kailangan daw kasi nakaputi sila. At saka kulay white yung background. Sunod nga na pumunta dito si Shamay. Ipapareformat daw niya yung cellphone ng kuya niya. Sabi ko nga sa kanya dyan, kapag nireformat tong cellphone, madidelete lahat. Kaso nga daw sabi ng kuya niya, wag ka daw i-delete lahat. Kaya pinabalik ko na lang ulit. Eto na pala yung mga naglalaro sa loob. Eto naman yung nasa labas. Kapag walang masyadong nagpapaprint, pinupuntahan ko sila dito sa loob. Masaya din kasi ako kapag nakikita ko sila nag-e-enjoy. Pero minsan sinisita ko sila, lalo na kapag sobrang ingay na. Para kasi nagiging sabong na tong loob ng computer shop. Charot! Pero alam naman nila kapag oras na, bawal na sila mag-ingay. Kapag pala may laro silang ganito, naglalagay sila ng karton sa gitna para daw walang lamangan. Pagkatapos nga ng isang game nila, pumasok na din ako sa loob. Baka kasi meron nagsend ng email. Habang nagtatype pa nga ako dyan, bigla nag-brown out. Magbababay na sana ako. Kaso nga lang, meron akong dumating na bisita. Gusto daw nila maglaro. Kaso nga lang, sabi ko sa kanila, naputulan na kami ng kuryente. Charot! Gusto daw talaga nila maglaro. Kaya hihintay na lang daw nila hanggang sa magkaroon na ng power. Hindi ko rin kasi alam kung anong oras magkakaroon. Hindi rin kasi sila nag-announce. Kaya pinakain ko muna yung mga bisita ko. At pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na muna kami dito sa loob. At mukhang seryoso nga sila na gusto nila maglaro. Kasi halos isang oras kami naghihintay magkaroon ng power. At nang biglang magbukas nga yung ilaw, sobrang saya nila mga guys. Kasi akala nila hindi na sila makakalaro. Kaya pagkatapos nun, dumiretso na kami kagad dito sa computer shop. Dito pala sa PisoNet, pwede ka na din maghulog ng 5 at saka 10. Pero wag kang magpahulog sa maling tao ha. Charot! Ang lalaruin pala namin CF. Kung tambay ka sa computer shop, alam mo na yon. 2v1 pala kami. Ako lang mag-isa. Tapos kalaban ko silang dalawa. At nagsama pa talaga sila ng coach sa likod. Charot! Nung una nga hindi sila makascore sa akin. Lagi silang mission failed silang dalawa. Kaya inaasar ko sila dyan na kulang sila sa practice. Pero nung huli natalo din nila ako. Kasi naman tingnan nyo tong isa. Nahuli sa camera. Tumitingin kung saan ako nakapwesto. Balak pa akong bombahan. Dapat pala naglagay ako ng karton sa gitna. Charot! Pero magaling yung dalawang yan mga guys. Kaya pagkatapos nga ng game namin, hinatid ko na din sila pa uwi. Ayun lang. Bye-bye!